Nung nakalamig naman, malala. Malala. Yun na nga. So ito na nga yung pahabol na winter. Ay nako. Ito yung na-forecast na itong week na to, after ng Family Day, after ng Valentine's Day. Actually, Family Day pa lang pala ngayon. And ayan, pumapatak na nga ang snow at mabibigat siya na makakapal. Hindi lang natin alam kung anong itatagal nito. Pero yun. So confirmed, may pahabol pang snow. At ang temperature namin, lalamig pa ulit up to minus ano tayo, mami, aabot? 24. Minus 24. O, kalahin mo naman. Ang init na ng mga nagdaang linggo, nagdaang araw Pero babalik ulit kami sa minus 24. Pero okay lang. Ilang araw lang yan. And then, babalik na ulit tayo sa hindi gasinong kalamigan na panahon after ng snow na yan. Magbo-blow muna tayo ng snow, guys. Shoutout nga pala sa pinsang kong nangungulit. Si Red Official. Si Ronnie, pinsan. Kumusta? Anong gawin mo? Ang sipag mo naman. Time check. 8:40 ng gabi. At papasok na siya. Hindi pa siya natulog ulit. Matulog ka ulit. Ito na ang condition ngayon sa labas. Iboblow niya yung harapan ng bahay. Pangit i-blow kasi natutunaw. The next day. Pwede na tayong bumaba at umuwi, guys. At dahil sa kondisyon sa labas, ito. Ganito tayo. Ha? Tingnan nyo naman sa labas. Yan, putya. Winter na naman. Yan. Pang kape. One for the road. Yun, no? Kakas ka sa mga kasama natin, no? Kasi ay winter na naman. Parang hindi ako lumabas magdamag hindi ako sumilip, pero parang magdamag na yata to. Magdamag na yata tong nag-snow. Pero hindi siya kumapal dito sa sahig, guys, kasi kita nyo naman, no? Ang lakas ng hangin. Nahihipal lang siya. Pinong-pino, tapos hinahangin. Kaya hindi siya tumumbak dito. Pero kung walang hangin yan, tatambak dito yan. Taas na yan. Yun, height niya, sa gilid ng kotse makikita. Yun, lamig Sabi ko bakit walang tambak. Kasi mahangin, napapawid. Ayan, dito makikita Ayan, dito pala malalim. Pinadaanan ko, ayan. Ha? Yung sige, bukas na lang. Hindi ko rin makakalikot pa Ayan, lalim Sandali lang ako nagpaspas sa labas kasi hindi naman dumikit masyado yung snow dito lang sa windshield. Binuksan ko tong pinto. Sandali lang, kita nyo naman nangyari. Sobrang lakas ng hangin, pumasok lahat ng pinong snow. Ayan So basa ang loob, pumasok yung snow. Ayan hanggang dito. Sobrang lakas ng hangin, pati sa loob, sa likod.
Ayan o. Ayan. Mamaya malulusaw yung magiging tubig yan. Basa. Basa yan. Alis na ako. Nakaalis na sila lahat. Sakit sa kamay ah. Kailangan nating i-4-wheel drive. Kasi ay pamihadong medyo madulas ang daan ngayon. Saan na yung kape natin? Ito. Yan. Let's go! Ayan. Grabe. Parang blizzard siya. Walang makita sa daan. Lalo na pagbabaking, walang makita. Side mirror ko kanina, nalinisan ko lang. Ayun, napuno na naman. Malinaw naman yung ano ko, yung view ko sa kalsada. Pero yung cellphone, yung pwesto niya, ayan, wala siyang makitang kalsada. Kasi natatakpan ng mga matitigas na namuong ano, tumigas na snow dyan, naging ice salamin. Palabas na tayo ng ano, ng trabaho, ng warehouse. Pauwi na. Dito kahit na ganyang napakalakas ng snow o ng hangin, kahit blizzard pa yan, hindi nawawala ng pasok sa eskwela. Tuloy ang pasok. So nasa magulang na, nasa yun na kung gusto mong papasukin ng anak mo o ano. Nasa sa iyo. Kung may pakita ng maayos sa inyo yung itsura ng daan. Kasi ay ang salamin ko barado. Wala puro yelo Pero grabe guys, wala talaga maninag. Nanguhula na lang kami ng lane. Nanguhula na lang kami ng lane. Yun, isa lang yung lane na malinaw, yung pinakagitna. Pero dito sa gilid, wala talaga maninag. Baka makalagpas ako sa exit ko. Nasa highway ako ngayon. Nasa Deerfoot tayo, kita nyo naman. Wala akong makitang lane Wala kang makitang asfalto halos Dito ko na nga naisip dumaan sa highway, sa may Barlow Trail. Kumbaga dito kasi ang dadaanan kong highway, ano lang, konti lang. Hindi kasing haba ng kung sa Stony Trail ako dadaan. Pinakamaiksing oras usually nakakauwi ng bahay. Gawa ng ano kasi yun mabilisan doon ang takbo. Pero yun yung pinakamahaba, maraming kilometro. So hindi ko na pinili doon dumaan kasi nga ay ang pangit ng kondisyon ng kalsada, tapos may blizzard pa ganyan. Grabe, hindi ko na halos maninag yung exit ko. Ayan. May blizzard ng ganyan. Baka napakahirap at nakakatakot. Baka zero visibility, ang bibilis ng takbo ng sasakyan, mas nakakatakot. Kaya mas pinili kong dito dumaan sa Barlow Trail. Kumbaga dito, yung takbo dito is mga 60-70 lang. And then kaunting Deerfoot Trail, kaunting highway, ilang kilometro lang, maiksi lang. Tapos doon na looban na ulit. Mabagal na ulit ang takbo. Walang maaninag. Yung kalsada. Sa looban na namin to Si Mami, hindi ko na inabutan kasi nakaalis na siya. Hindi na kami nagpakabot kasi nga ang bagal ng biyahe ko, tagal ko. Late pa ako nakaalis sa trabaho, tapos sobrang bagal pa ng biyahe ko. Tingnan nyo naman sa lakas ng hangin Kita nyo ba yung lakas ng hangin? Yung blizzard niya. Malapit, diba? May ikot may ikot yung snow talaga. White out na, white out. Ito naman napakaputi, wala makitang asfalto. Hirap. Grabe ang pangit ng weather today guys dito sa Calgary. Hirap na naman ang mga drivers sa kalsada. White out Halos walang makitang linya, walang makitang asfalto.
May mga part ng kalsada na kahit sa highway na mangangapa ka lang kasi hindi pa napaplow yung ano. Ito sitwasyon naman sa backyard. Oh. Makikita nyo, lakas pa rin ng hangin. Oh. Yung snow na kasama hangin. Oh. Ayan. Oh. Pero tuloy pa rin. Tuloy ang trabaho. Tuloy ang pasok ng mga bata. Walang antala. Yan ang buhay dito. Mamaya kung magtutuloy-tuloy ito maghapon, baka maabot ng hanggang singit to. Hanggang tuhod. Nung nakalamig naman, malala. Malala. Few moments later. Tumawag na si Jero. Lumabas na daw sila. Medyo natagalan kasi akong lumabas ng bahay. Umalis ng bahay. Gawa ng kinlaro ko muna yung snow sa sa pathway. Sa sidewalk. Ang kapal ng snow. Kapit-bahay kong dalawa nakapag-shovel na. So ako syempre dahil kagigising ko lang, ngayon lang ako nag-shovel. Grabe yung daan guys. Oo, nakikita nyo yung kapal ng snow sa daan. Huling hura ng winter. Humabol talaga as in bonggang-bongga. Grabe oh. Parang parang araruhan. Wala naman tayong problema basta naka 4-wheel drive tayo. Kapal oh. Lalo na kapag bagong kapapatakbo lang ng snow at hindi mo napaplow yung kalsada, talagang wala kang makikitang linya, mangangapalang talaga kayo ng mga kapwa mo driver. Challenging, lalo na kung halimbawang first time mo na ma-experience to. Lalo na nung kagaya na nangyari sa akin, first time ko na-experience to, gabi pa, papasok sa trabaho. Natatandaan ko pa, back in 2021, October na kasi ako nakakuha ng lisensya at nakapag-take ng drive test. Kaya naman nung unang winter ko at na-experience ko yung walang linya, gabi at magdadrive ako sa ganito, sobra yung kaba ko talaga. Tanda ko pa habang yung mga truck at yung mga nakakasabayan ko sa sakyan ay tumatakbo ng mga 90 hanggang 100 sa Glenmore. Ako naman ay nasa 50 to 60 lang ang itinatakbo ko sa sobrang kaba. But through time, habang nasasanay ka sa ganitong kondisyon ng kalasada at habang nagagamay mo rin yung kapasidad ng sasakyan mo, medyo nag-i-improve naman yung driving mo pagdating sa mga winter kagaya nito. Kaya through time, medyo nawawala na rin yung kaba na kagaya ng nararamdaman mo kapag una kang sumalang sa ganitong klase ng driving condition. Sa 4 years namin dito, nasubok ko na yung mag-drive dito gamit yung maliit na kotse kagaya ng nasa unahan natin ngayon, ng SUV kagaya ng una kong CRV at saka syempre ng Highlander at saka ng truck na ganito na 4x4. Pero para sa akin, pinakamagaling ang SUV na naka all-wheel drive at naka winter tires, yung pa rin ang the best talaga sa snow. Tinawagdaan. We went to our own house. Sarap. It's so satisfying when you drive it. When you go to a pile of snow nobody has touched yet, and then you drive through it, it makes like a big explosion. Lakas pa rin ang hangin guys. At saka ang snow hindi naman ganun kalakas. Pinong-pino siya. Pero yung hangin talaga. At yun din yung nagpapalamig sa temperature namin ngayon. Ano ba temperature natin? Negative 60. Feels like negative 30. Nasa mga 3 pasado na. 340 na siguro. Negative ano tayo? 20. Negative 30? Negative 15 feels like negative 30. Tingnan mo naman. Hindi maintindihan mo ni Bella kung saan pupunta. Basta Friday, init na. Oh. Pag init niyan, okay na. Lusaw yan. Sipag. Pasok namin hanggang dito yung snow. Pinala ko lang. Yan na yun. Hindi mo na masyado sa idin. Yung baba naman, baka hindi pa na matapos. Masakit na yung kamay mo, hindi pa tapos. If it hurts, then I just do this. Kuhanin mo muna yun. Yun muna, sa malayo. Yan muna unahin mo.
Okay sa'yo, no? Napapalaban doon sa likod, oh. Hanggang tuhod niya yung ano. Lagpas tuhod niya yung taas ng snow doon sa likod. Sabi ko, total, nag-aaksaya ka ng ano, wala kang magawa at gusto mo dyan sa snow. Ayan, shovel mo papunta doon sa may shed. Ayan. Sinashovel niya. Gamit yung maliit na shovel. Taas niyan, lagpas tuhod niya, oh. Gusto ba naman daw maglaro? Eh, napakalamig. Halos minus 30 kami ngayon, oh. Sabi ko, magpala ka na lang. Mas maganda pa. Gustong gusto naman niya yun. Joy, na-enjoy sa paglalaro ng snow. Paglalandi, oh. Katukin natin. Tawagin ko na. Come inside! Nagagawa naman ng daan, o kahit parang snake, o paikot-ikot. Ito si Kuya nag-clear nito eh. Ito likuran. Ayun yung kanya, oh. Oh, kala! Ha? The potatoes. Huwag mo na intindihin yung potatoes, patay na yun. Aw. Hindi nga, saka na lang tayo magtanim ng potatoes. At summer? Oo, Okay. patay na yun eh. Halika na, pasok ka na sa loob ha? Okay. Malamig. These stairs are so blinding Oo, yan, sige. Tanggalin mo yung ano. because I almost fell. Kaya nga. I almost fell, so I need to Oh, sari-sari. Hindi, you didn't eat your spaghetti. Halika na, iinit ko na. I had 3 pancakes. That's why I didn't eat a lot. Oh, papasok ka na dito, iniinit ko na yung spaghetti. They gave us 3 pancakes. Free pancakes daw sila sa school. Sino kayo nagpa-pancake? So we got it first. Ha? We got it first. We got it like they said Division 1 was gonna get the pancakes first, and they arrived just before snack. So we ate them. They Yeah. were so good. Sino nagpa-pancake? The people, there were volunteers. Mhm. They made pancakes, and then they asked us if we wanted syrup. I said yes, and then we got to eat free pancakes They made pancake sa labas o inside the school? inside. Kala ko sa labas, ang lakas ng snow eh. Blizzard eh. How would they even cook it? Doon na, sa pinto mo lagay na. Sige na, bye-bye. Halika na, pasok ka na dito. Tama na yan ha.